What's up? This is MC. Sa videong to ay pag-aaralan natin kung paano ginagamit ang ladder method sa pagkuha or pag-alam ng least common multiple or LCM ng mga given na numbers. Take note na isa lamang ang ladder method sa mga methods na pwede natin gamitin. Pwede rin natin gamitin ang tinatawag na listing method at prime factorization method. Yan yung topic natin sa ating last 2 episodes at ilalagay natin yung link sa description, i-check nyo na lang. At para sa ating unang tanong sa videong to, what is the LCM of 6 and 9? Una, ililista muna natin yung mga given na numbers. Then pangalawa ay magdodraw tayo ng isang mahabang vertical bar na magsaseparate sa mga given na numbers at sa mga common prime factors na hahanapin natin. Hahanapan natin ng common prime factors yung mga given na numbers. Si 6 and 9 ay pareho bang may factor na 2? Pareho ba silang divisible by 2? Hindi. Si 6 oo, pero si 9 hindi. Pareho ba silang divisible by 3? Yes. So meron silang factor na 3. At kapag nakahanap tayo ng common prime factor nila, ay i-divide natin sila individually gamit yon. So 6 divided by 3 ay 2 and 9 divided by 3 ay 3. At kapag meron pa, yung mga resulting number ay hahanapan ulit natin ng common prime factors. But in this case, si 2 at si 3 ay wala ng common prime factors. Meaning yan na yung bottom line natin para sa step na to. At kapag yung resulting number ay wala ng common prime factors, sila ay tatawagin na nating cofactors. Ibig sabihin, sila yung mga cofactors ng mga given na numbers nung dinivide na sila sa lahat ng kanilang common prime factors. So bakit ba natin kailangan labelan ng ganyan? Kasi part yan ng formula ng pagkuha ng LCM. Ano ba yung formula? We have GCF times cofactors is equal to LCM. So paano natin malalaman yung GCF? Maraming paraan para makuha ang GCF ng mga given na numbers. However, yung pinakamagandang paraan para makuha ang GCF na akma sa method na ginagamit natin ngayon ay i-multiply lang ang lahat ng common prime factors or lahat ng numbers na nasa left side ng vertical bar. But in this case, isa lang yung nakuha natin na common prime factor. So, hindi na natin kailangan i-multiply. Yun na yung mismong GCF, which is 3. Then, ano naman ang ating mga cofactors? Again, ang cofactors natin ay yung mga resulting number na wala ng common prime factors. Yung kinulayan ko ng red, which are 2 and 3. So, kailangan lang natin i-multiply yung GCF at yung mga cofactors para makuha yung LCM. 3 times 2 times 3. At ang sagot dyan ay 18. So, 18 is our final answer. Kung medyo mahirap pa siyang sundan ngayon, panoorin nyo lang yung mga susunod pang examples. Next question. What is the LCM of 8 and 15? Una, ililista muna natin yung mga given, 8 and 15, then draw tayo ng vertical bar. So, not necessarily kulay white yan ha. Yan lang yung ginamit ko kasi I think mas maganda sa presentation. So, ano ang common prime factor ni 8 at ni 15? Pareho ba silang may factor na 2? Hindi naman sila divisible by 2 pareho. Sa 8, oo, pero sa 15, hindi. Pareho ba silang divisible by 3? Hindi rin. Tapos nyo mag-try ng iba't ibang possible factors, malalaman nyo na si 8 at si 15 ay wala palang common prime factor. So, yan na ang ating bottom line, yung mismong given. At dahil isa lang ang common factor nila, 1, yun na din ang kanilang GCF. Ano naman ang mga cofactors? Yung mismong mga given, 8 and 15. So, we have 1 times 8 times 15. 1 times 8 ay 8, times 15 ay 120. So, that is our final answer. Sa given na to ay pwede tayong gumawa ng generalization. Kapag ang dalawang given na number ay may GCF na 1 or walang kahit anong common prime factor, ang kanilang LCM ay ang kanilang product. Ang GCF ni 8 at 15 ay 1. Or pwede rin nating sabihin na si 8 at 15 ay walang kahit anong common prime factor. So, ang LCM ni 8 at ni 15 ay ang kanilang product. 8 times 15, 120. Hopefully, malinaw yon kasi baka lumabas yon sa quiz na ihahanda ko. Next question. What is the LCM of 20 and 64? Again, ilista muna natin at mag-draw ng vertical bar. Pareho ba silang may factor na 2? Since pareho silang even, pareho silang divisible by 2. So, kapag dinivide natin sila by 2 individually, si 20 ay magiging 10 at si 64 ay magiging 32. At pareho na naman silang even. So, meron na naman silang common factor na 2. At kapag dinivide ulit sa 2 individually, si 10 ay magiging 5 at si 32 ay magiging 16. Si 5 at 16 ay hindi na parehong divisible by 2 dahil si 5 ay isang odd number. At actually, wala na rin silang kahit anong common prime factors. So, yan na ang ating bottom line at sila ang ating mga cofactors. So, ano ang ating GCF?
Again, ang GCF ay ang product ng lahat ng common prime factors. Lahat ng numbers sa left side ng vertical bar. At sila ay parehong 2. So 2 times 2 ay 4. Meaning 4 ang ating GCF. Ano naman ang mga cofactors? We have 5 and 16. So we now have 4 times 5 times 16. At ang product niyan ay 320. So pwede nyo yun i-compute mentally or on your paper or pwede rin gamit ang inyong calculator. Kahit ano naman doon ay okay lang. Next question. What is the LCM of 72 and 108? Lista muna natin yung mga given at mag-draw ng vertical bar. Si 72 at 108 ay parehong even, so meron silang factor na 2. At kapag dinivide sila sa 2, they will become 36 and 54 respectively. At dahil pareho na naman silang even, meron na naman silang factor na 2. At kapag dinivide sila sa 2, they will become 18 and 27. At hindi na sila parehong even, so wala na silang common factor na 2. How about 3? Kunin natin yung digit sum. Kay 18, 1 plus 8, 9. Divisible yun by 3. Kay 27, ganun din. 2 plus 7, 9. Divisible din by 3. So anong result kapag dinivide sila by 3? They will become 6 and 9 respectively. At again, pareho silang divisible by 3. Katulad lang ng una nating question. So they will become 2 and 3 respectively. At si 2 at 3 ay wala ng common prime factor. So sila na yung bottom line at sila na ang cofactors. So ano ang ating GCF? Again, ang product ng lahat ng nasa left side ng vertical bar. Dalawang 2, dalawang 3. Ano ang product nila? 36. Ano ang mga cofactors? We have 2 and 3. So we have 36 times 2 times 3. At ang product niyan ay 216. So 216 is our final answer. Para sa akin, ang pinakamagandang method ay ang ladder method. Dahil effective siya, mababa man or malaki ang mga given na numbers. And actually, yan din ang method na gagamitin natin kung meron tayong tatlong given na number or probably kahit higit pa. Meron lang onting modification. At yan yung topic natin sa ating next na video. So hopefully marami kayong matutunan sa video to. Again, this is MC, always saying think more often. Thanks for watching and see you in my other videos. Bye-bye.